Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay! Nagbabalik po tayo para sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. Kumusta na po kayong lahat? Sana po mapayapa ang iyong isipan, ang iyong kalooban at nasa mabuti kang kalagayan. Ngayon po kasama ko po dito sa ating podcast si Father Franz Baasis, ang assistant ng parish sa Taytay Rizal. Hello, Father Franz. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Naririto na naman tayo, Sabado na naman, upang atin na namang pagnilay-nilayan, ating pagkwentuhan ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Yun na, Father Nante, kasama na natin ngayon yung pinakasikat na author ngayon sa panahon natin ngayon, ang Monsignor Venco sa panahon ngayon, no? Ang Amen. pinakakilala, no? Si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa ating pong episode ng Pueblo Amante de Maria. Bali, second episode na po natin ito regarding po sa Our Lady of Visitation po sa Gibang, Isabela. At kahit po kami po ay naglalakbay din po ni na Father Nante ngayon, katatapos lang po nung ating pong Second International Convention on Shrine Rectors and Pastoral Workers ng Shrines. Nasa Roma pala kayo ngayon. Narinig po natin kaninang umaga na nag-sharing po si Father Nante sa harapan po ng iba't iba pong mga rektor at mga lay collaborators po from all over the world sa ating pong Vatican City at nagkaroon po kanina ng audience with Pope Francis. Kaya marami po tayong pagpapasalamat po ngayong Sabado na ito sa karangalan po ng Mahal na Birhen. Amen po, Father Nante. Amen. Maraming salamat. Kinabahan po ba kayo, Father Nante? Nag-defense pa rin ako. Kasama po natin ngayon ang Parish Priest at Rector ng National Shrine ng Our Lady of Visitation, si Father Amadeo Lacard Binasoy or Father Deo. Hello, Father. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa lahat na mga manlalakbay sa mahal na Birhen. Ayan. Simulan na po natin ang kwentuhan, Father Franz. Ayan. Father, ano po yung kwento tungkol sa pagiging pambansang dambana ng Nuestra Señora de la Visitación de Gibang? Paano po nakamit ng simbahan na ito yung ganong titulo po? Ang nangyari noon, Father, na nung naganap ang CBCP, 52nd CBCP doon sa Tagaytay, ay ipinahiwatig ng ating mahal na obispo noon, the late Bishop Miguel Puruganan, ang pagiging National Shrine at inapprove naman ng lahat ng mga obispo na ang presidente noon ay napumirma si the late Cardinal Ricardo Vidal. Doon po sa Tagaytay na naganap po ito noong 1986, February 13. Congratulations, Father. Pangilang national shrine po yan, Brother Ivan? Kung di po ako nagkakamali, parang 12. Parang 12. Basta po nasa pagitan po siya ng 8 to 12, kung di po ako nagkakamali. Kasi ito po isa po dun sa mga maaga po na national shrine po natin. Di ba ang unang national shrine po natin ay Antipolo 1954. Tapos po ito po ay parang 1986. So nandun po yun sa range po ng unang 12. Tapos after po ng 1986, 1991 na po agad yung sumunod. Tapos 2000, parang 2000s na po agad. So isa po ito sa mga una po. Kung di po ko nagkakamali, tama po, Father, ito po ang una at nag-iisa na National Shrine po sa Region 2. Diyan po sa Brother Kendrick. Opo. Grabe. Kaya talagang natatangi po itong ating simbahan na ito ng Gibang. Amen. Iba talaga si Brother Ivan. Kabisado. Monsignor Venco II. Brother Ivan, ano ba gusto natin pang itanong kay Father? Bali po, di ba po, Father Deo, alam po natin na bilang isang shrine po, mahalaga po dito yung liturgy, yung buhay liturhiya, lalo na po yung misa at kumpisal, na kailangan po ng ating mga pilgrims, lalo na po dun sa indulgence na natatanggap sa isang dambana. Gaano po ba karami itong mga sakramentong ito? Kailan po ito nangyayari dyan po sa shrine? At paano pa po ba natin na i-invite
yung ating mga pilgrims na magsimba at mangumpisal po? Actually, dito sa shrine na ito, Brother Kendrick, yung unang-una, yung misa natin. Kasi importante yun. Kasi dahil yan ang sentro ng ating pagka-Kristiyano na kailangan may araw-araw na misa. Kaya ang schedule ng misa dito sa linggo, dalawa lang naman sa umaga. 7:30 and 9:30. Araw-araw, meron po naman from Monday to Friday at 7 o'clock dahil dalawa kasi ang aking assignment eh. Nagmimisa pa ako sa Poor Clare Sisters, 6 o'clock in the morning. Oo nga po. So, after that, pumupunta na ako dito sa shrine. Malapit lang naman kasi mga 5 minutes walking distance. Maglalakad na lang para dagdag sa exercise. Ngayon, after that, may humihingi ng mga confession after the Mass. Dahil gipit na ako sa oras pag before the Mass So sabi ko, pwede na lang po after the Mass na lang. Ayun, may lumalapit naman na after the Mass, humihingi ng confession. And on Saturdays, we have what we call yung tinatawag na healing mass, 7:30 in the morning. Wow, dumadami na. Kasi nakikita nila na kung gaano kahalaga yung misa niyan na may nagsabi na sa akin, brother, na granted na daw yung prayers dahil sa hindi po physical healing kundi spiritual healing. Ayun. Dahil sinasabi ko naman, hindi lang po physical healing ito o sa may sakit na karamdaman sa buong katawan, kundi spiritual healing. At nakikita niya kung gaano kahalaga na ang misa. Kaya promise na daw niya, babalik siya every Saturday. Thank you po, Father. Father, isa pa po naming tanong sa inyo. Ayon po sa aspeto ng isang dambana, hindi lamang kinikilala ang shrine sa pagpapalaganap ng debosyon, kundi pati na rin po sa misyon at aksyon. Ano-ano po yung mga charity program na maiugnay sa debosyon sa Mahal na Birhen ng Bisitasyon, Father? Ngayon, Padre, so far, dahil umaangat pa lang ngayon dahil after pandemic, siyempre, alam naman natin lahat na medyo pa takot ang mga tao na lumalapit. Ang naisip po namin ay neighboring muna dito sa Barangay Gibang, magkakaroon po ng halimbawa ng pagpapakain siguro sa mga bata na malnourished, hihingi tayo ng tulong sa diocese dahil meron tayong tinatawag na program ng diocese. And then, pwede rin na magkakaroon someday ng pag-iipunin lahat ng mga mothers at turuan sila sa livelihood program. Yun pong so far ngayon ang naisipan namin. Maraming salamat po, Father. Ayan. At sigurado tayo sa tulong ng inspirasyon ng Mahal na Birhen, marami pa kayong maiisip at magagawa na charity program. At ngayon po, puputulin muna natin ating kwentuhan, Father Franz, Father Deo, Brother Ivan. Bibigyan natin uli ng oras at panahon ng isang lay sharer para malaman natin ang kanyang karanasan sa Mahal na Birhen. Miss Rita, pasok. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay, Father Nante, Father Franz, Father Deo, and Brother Ivan. No? Nako, nasa Roma pala. Napaka-exciting naman ang nangyayari sa inyo dyan, Father Nante. No? Pero tayo po ay nanatili mapalad dahil tayo po ay meron na namang kasama na isang deboto ng Nuestra Señora de la Visitación de Gibang. Siya po ay mula sa San Antonio, Ramon Isabela. Siya po ay
61 years old. Wala pong iba, si Sister Elizabeth L. Lozano. Viva la Virgen, Sister Elizabeth. Viva la Virgen, sister. Viva la Virgen Ayan. sa ating kapanalig. Ayan, Sister, kwentuhan naman po tayo. Paano po kayo nagdedebosyon sa ating Mama Mary ng Nuestra Señora de la Visitación de Gibang? Unang-una, sister, 1988 noon, nakilala ko siya. Hindi ko siya dating kilala although taga Isabela ako. Nagdedeboto lang ako sa pamamagitan ng pagdarasal. Mula nung 1988 na nakilala ko siya, pumunta ako sa simbahan, hindi pa shrine noon. So, nagdasal and then tuloy-tuloy na nagdarasal ako sa bahay hanggang bahay lang, nagdadasal ako sa kanya. Humiling na ako na sana makapasok ako sa gobyerno. Nakapasok naman ako, kaya lang hindi niya agad ibinibigay ang mga hinihiling ko sa kanya. Naghihintay ako, ngunit may pasensya ang paghihintay ko. And then, nung nakapasok na ako sa gobyerno 1990, lagi akong nagdadasal sa kanya at nangangakong dadalawin ko siya. Sa kahirapan, hindi ko siya madalaw-dalaw. 2010, nagkaroon ako ng brain tumor at nangako akong dadalawin ko siya pag magaling na ako. Pero hindi niya hinintay na ako ang dumalaw. Siya ang pumunta sa Tugigaraw, Cagayan kasi doon ako nagtatrabaho noon. Kaya sabi ko, ako nga si Elizabeth. Dinalaw ako ni Mama Mary, sabi ko. Kaya mula noon, lagi na akong pumupunta sa kanya. May mga time pa na pamasahe ko lang ang pera ko. Nagbabaon lang ako ng Skyflakes para hindi magutom kasi medyo malayo ang Tugigaraw sa Gibang. Pero mula noong dinalaw niya ako, nakonsensya ako kaya ako na ang dumadalaw, gumagawa ng paraan na dumalaw. Mula noong nagkaroon na ako ng brain tumor na yun, lahat na ng hiniling ko sa kanya. Kaya lang tulad ng sabi ko noon, hindi niya agad ibinibigay. Noong bago ako ipasok sa operating room, nakita ko si Our Lady of Fatima pero si Our Lady of Gibang ang naalala ko. Sabi ko, hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng buhay. Kung makikita ko pa ang mundo pagkatapos ng operasyon ko. Kung sakali man, Wow. Opo. ikaw na ang bahala, Our Lady of Gibang, sa mga anak ko. Lalo na sa aking bunso. Dahil special child ang aking bunso. Sabi ko, ikaw na lang ang maging nanay niya. Kung sakali man, ito na ang katapusan. Alas 2 ng hapon ako pinasok sa operating room. 7 p.m. ako nagising. Salamat Our Lady of Gibang. Siya ang naalala ko ulit. Dahil binigyan niya ako ng panibagong buhay. June 23, 2010. Panibagong buhay para sa akin. Opo, napakaganda po ng inyong kwento, Sister Elizabeth, no? At nakakatuwa po na na-connect niyo pa po sa pangalan ninyo, no, yung biblical story na kayo ang dinalaw ng ating mahal na ina, no? And ang tagal niyo na pong deboto. Kino-compute ko po more than 30 years na po, no? Kung 1988 nagsimula ang inyong pamimintuho sa ating Nuestra Señora de la Visitación, no? Sister, given po yung sa naging story po ninyo, no, na napakaganda na story, miraculous po, no, na story of healing. Sino po para sa inyo ngayon ang ating Nuestra Señora de la Visitación? Ano po ang role na ginagampanan niya sa buhay ninyo ngayon? Mediator, tagapamagitan, kasi parang
nanay nga siya, mother of the whole world, na kasi kung minsan parang parang sa pamilya din na ang anak mas close sa nanay, mas nasasabi niya ang nararamdaman niya sa nanay. Kaya dumadaan muna ako at sinasabi kong iparating niya kay Jesus ang aking panalangin. Hindi lang minsan, hindi lang nung 2010 na nabigyan ako ng milagro ni Our Lady of Liba. Noong 2016, pinakamatinding milagro ang binigay niya sa akin. So kung noong 1990 nagbigay siya ng milagro sa akin, nakapasok ako sa pamamagitan lang ng pagdadasal ko sa kanya. 2010 gumaling ako, nagising ako. Kasi sabi ko, bahala ka na sa akin. Kung ito na ang oras ko, wala akong magagawa, sabi ko. Pero nagising ako at itinuloy ko pa rin ang trabaho ko, ang pagiging nanay ko. Although solo parent ako, siguro yun din ang dahilan kung bakit binigyan pa niya ako ng panibagong buhay para sa special child ko. Then 2016, nagdasal din ako, nagnovena lagi-lagi. Tapos noong dumating ang araw na gusto kong ibigay niya ang hinihiling ko, although hindi ko sinabi, hindi ko dinikta. Ang sabi ko sa kanya, ibigay mo sa nararapat. May promotion ka sa trabaho ko na siyempre inaasam ng lahat ang promotion na yon. Pinakamataas na position na yon ng aming pagiging profesyon. So, sabi ko, ibigay mo sa karapat-dapat. Noong araw ng ranking na yon, nagdasal ako. Pero hindi na ibigay agad sa akin. Sabi ko sa kanya, kasama ko yung image niya, yung novena prayer book. Kinakapapak ko sa bag ko. Sabi ko, lahat ng papel ko na ipipresent ko, legal. Pinaghirapan ko sa marangal at tamang paraan ako. Pero hindi niya ibinigay agad. Sabi ko, kung gayon, hindi ako ang karapat-dapat. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Wala lang na nahimik ako. Pero nalaman ko na may foul play na nangyari. Kaya ipinaglaban ko rin sa mahinahon na paraan, sa legal at mahinahon na paraan. Pagkatapos ng 2 buwan, ibinigay sa akin. Amen. Amen. Opo. Nakakatuwa, sister, no? Kasi dun sa kwento ninyo, nakikita natin, no, na napaka-patient nyo rin po, no, sa pagtanggap sa pagdating, no, ng mga sagot sa inyong mga pinapanalangin at nananatili kayong tapat, no, sa inyong moral value, sa mga legal, no, precepts ng ating lipunan, no. Gusto niyo pong sumunod, no, sa maayos na pamumuhay bilang isang tunay na deboto ng ating mahal na ina. At tulad nga po ng sinabi ninyo, talagang nanay, no, na tagakatok para sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo. Tuwing may hihingin tayo ay hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan. So maraming salamat po, Sister Elizabeth, sa inyong napakagandang kwento. At sana maging inspirasyon po ito sa lahat, no, na gusto pa pong mamintuho, no, sa ating Our Lady of the Visitation sa Gibang. Viva la Virgen, Sister Elizabeth. Viva la Virgen, sister. Viva la Virgen! Napakaganda naman ng sharing ni Sister Elizabeth. Talagang damang-daman niya yung pagmamahal ng isang ina sa Our Lady of Visitation. At Father Deo, Brother Ivan, Father Franz, tuloy na po natin ating kwentuhan. Ayan. Ako na po unang magtatanong, Father, no? Napag-alaman po namin na bagong tayo ang inyong pambansang dambana mula sa luma nitong istruktura. Ano po yung mga nagganap sa dambana sa panahon na noon na ito ay itinayo muli sa paano nakatulong ang pagpapalawak o pagpapalaki po ng ating simbahan sa mga debotong dumarayo po dito? Nagsimula ito, Father Franz,
ang construction noong 2018. Ngayon, biglang dumating yung pandemya, stop ng construction kasi gipit na sa pundo at saka besides, tayong lahat naman nakulong. Opo. So, hindi makagalaw. Nawalan naman ng pag-asa yung si Father Greg Wanan dahil sabi niya, paano na itong matatapos? Wala na tayong pondo. Ang kwento niya sa akin ni Father Greg, nagdasal ng nagdasal kay Mama Mary. Mama Mary, please, magmilagro ka naman. So after pandemic, biglang may lumapit sa kanya. Nagbigay ng donasyon. Hanggang mula noon, ay dumadami ng yung mga donors sa atin, mga benefactors, kaya tuloy-tuloy ang construction hanggang sa natapos yung construction. Dahil sa mga donors natin and mga benefactors natin. Amen. Hindi talaga nagpapakaya ang mahal na Biren. Pag gusto talaga ni Mama Mary, nangyayari. Opo. Noong panahon lang ng pandemic, pinagbigyan muna yung mga tao. Pahinga lang. Correct. Father, meron po bang mga samahan na siya nagpapalaganap ng debosyon ng Nuestra Señora de la Visitación de Gibang? Kung meron po, ano po yung kanilang mga ginagawang hakbang para po mapalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen? Father Nante, sa ngayon, ang Confradia ng Birhen Milagrosa ng Gibang ay ang samahang na nagpapalaganap through social media. So yan ang ginagawa namin na nagkakaroon ng social media para lahat ay makarating sa lahat ng mga tao ng Isabela, hindi lang po tao ng Isabela, kundi sa buong rehiyon ng Region 2. Napaka-effective talaga yan, Father. Yan ang isa sa magandang nangyayari po sa atin noong panahon ng pandemic eh. Natuto tayo lahat gumamit ng Facebook, YouTube. Nakita natin talaga yung value ng social media. At Father, bilang huling tanong po sa inyo at sa lahat po ng ating pong episode, ay sa ilan pong mga salita, paano po nyo nasasabi na ito pong ating National Shrine of Our Lady of Visitation po ng Gibang ay tanda po ng pananampalataya para po sa mga taga Isabela, Region 2 at sa lahat po ng mga deboto po mula sa iba't ibang panig po ng Pilipinas na dumarayo po dyan? Magmula nung pag-uumpisa, Brother Kendrick, ng pagdedeposo sa isang kubo ay dahil sa nakita ng mga tao na kung gaano niya kamahal ang mga taga-Isabela, tuloy-tuloy yung pagdedeboto na ngayon nagpatayo na ng mas malaking bahay ang mahal na Birhen at saka ang kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo ay na lahat pinapanalangin na magkakaisa sana ang lahat ng mga taga-Isabela at hindi lamang pagkakaisa kundi pagmamahalan ng bawat pamilya, magkaroon ng kapayapaan dito sa bawat pamilya ng Isabela at hindi lamang doon kundi ipinapanalangin na sana na dumadami din ang ani through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Alam mo ba, Brother Kendrick, dito sa Isabela, nagiging top ito na producer ng rice sa buong Pilipinas. Kaya palagi silang nagdedepoto sa mahal na Birhen na ganun din ang mangyayari. At sagana kami naman sa grasya. Pahingin namang bigas dyan, Father. Maraming salamat po, Father.
sa inyong mga sagot sa ating mga katanungan at sa ating kwentuhan. Ngayon po bibigyan natin ng daan ang ating challenge. Father Franz, ano ba challenge natin ngayon? Okay, no? Para po sa ating do whatever he tells you, no? Nabanggit ni Father Deo kanina, no, yung tulong ng social media sa pagpapalaganap ng debosyon, no? Kaya ganun din yung gagawin natin sa ating challenge, no? Po-promote natin sa ating mga social media ang Nuestra Señora de la Visitación de Gibang, no? Ipopost natin yung mga pictures niya sa ating mga Facebook, sa ating mga timeline. Share din natin yung mga postings nila sa kanilang social media platforms, no, sa kanilang Facebook, no. Share din natin 'yon, no, para mas marami pa yung makaranas ng pagbisita ng mahal na birhen sa kanilang buhay, no, katulad ng nangyari sa sharer natin, ano, si Sister Elizabeth, na talagang naging si Elizabeth siya, no, na dinalaw ng ating mahal na ina, no, para madalaw din niya tayo, no, kahit sa social media, no, makita ng ating mga friends, ng ating mga kasama doon ang Nuestra Señora de la Visitación. Ayan. Ang di gagawa ng challenge, Papangit kayo din. So maraming salamat Father Franz sa ating challenge ngayon episode na ito. Maraming salamat po Father Deo, maraming salamat kay Brother Ivan, maraming salamat kay Miss Rita at kay Miss Elizabeth sa ating sharer. At syempre sa inyong mga kamalalakbay, maraming salamat po. Alam namin lagi kayong sumusubaybay sa ating podcast na ito at lagi din kayo nagsishare nito sa inyong mga Facebook at sa inyong mga personal accounts sa mass media. Pagpatuloy po natin ito sapagkat marami tayong aabot dahil sa inyong mga sharing sa inyong mga Facebook accounts. At tandaan natin sa Gibang Isabela, meron tayong isang nanay na lagi tayong sinasamahan sa panahon ng karamdaman at sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Napakagandang balita na sinasabi ni Father Deo kanina na tinutulungan ng mga taga Isabela para maging malago, marami ang kanilang ani. Alam po natin yan, kulang na kulang tayo sa bigas sa ating bansa. So nandiyan ang mga labiran ng Gibang, ang Our Lady of Visitation, bisitahin po natin siya. Kung hindi man, tayo ang kanyang bibisitahin upang ipadama sa atin ang pagmamahal ng kanyang anak na si Jesus. Viva la Virgen! viva! La Virgen. Ngayon po, ingan po natin si Father Deo ng maiksing panalangin at final blessing. Tsaka po, Father, po-promote muna nila rin yung kanilang Facebook page, no? Okay, Father. Konting Pakipromote po, mensahe Father. po. Inaanyahan ko po kayong lahat, mga kapatid, na dadalo kayo dito sa National Shrine of Our Lady of the Visitation of Gibang through Facebook page dito. At hindi lang po sa social media, kundi mas maganda siguro kung bisitahin din natin siya sa kanyang bahay na magbibigay ng tunay na pagwe-welcome sa ating lahat. Iwe-welcome tayo ng mahal na Birhen Maria. Amen. Father, hingin na po namin ng iyong panalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami ngayon na magandang aming usapan tungkol sa pagmamahal ng iyong ina na aming ina din, na sana hinihingi namin na palagi mo kaming gabayan, tulungan mo kami, lalo na alam mo naman ang pangangailangan ng buong bansa, lalong-lalo na ang Isabela na tinitirhan namin, na sana huwag mawalan ng pag-asa ang lahat ng mga tao dito, kundi patuloy pa rin ang paglalakbay nila sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Hinihingi namin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po, Father. O Maria.
Jesus.